Dadako na tayo sa huling mensahe natin about giving. For the past 4 Sundays ay ating pong pinag-usapan ito, ano bang sinasabi ng Biblia, ano ang dapat natin gawin. Ito po, ay yung tayo po ay mga mananampalataya, paano ba natin manage ang ating mga finances. At nawa yung pong 4 na linggo na yun, at 5 linggo, ito po ay nagdagdag ng kaalaman sa atin, at nawa ay mas naging mahusay po tayo sa ating po pamamahala ng mga halaga na pinagdalo po sa atin ng Panginoon. So ngayon po baga ay bisa po natin ang ating mga Bibles sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 7. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 7. Okay, basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Sasabay sa akin ng mga lalaki, sasagot ng mga babae. Hanggang sa verse 7. Sa verse 7, sabay-sabay po tayo. Okay, men, ready? Begin. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given from us in the churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty well up in rich generosity. For I find that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely upon their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urge Titus, just as he had earlier made the beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Together. But since they love serving in faith, speech, knowledge, with complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Wala po ng Panginoon at pagkabasa ng salita, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa mga bagay na ituturo sa amin kung paano namin papamahalahan ang mga blessings na iyong pagkakataon. Salamat po sapagkat kung ito'y susundin namin ay hindi kami mawawalan, kundi mas magkakaroon pa kami ng marami. Kaya Panginoon, nawa ay ang mga katuruan ito ay maging mahalaga sa aming mga buhay. Ito po Panginoon ay huwag naming pagdudahan at hindi ito magbigay sa amin ng worries, Panginoon. Sa halip ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng confidence na ikaw, Panginoon, patuloy na magpupuray ng mga pangailangan namin kung susundin natin ang iyong mga instructions. Kaya, Panginoon, samahan mo kami sa huling video ng aming pag-aaral ito. Gawa po ay ito ay matalim sa puso't isip na namin at ito, Panginoon, ay maging napakalaking bahagi ng aming Panginoon. Ito ang aming nalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kung kayo po ay titira or magkakaroon ng bahay, I heard na si Tatay Bill at si Nanay Bell ay naghahanap ng malilipat na kami nakita na. So, kung halimbawa sasabihin ko sa inyo, papipiliin ko kayo ng titirhan. At kahit sa ating day, ano pipiliin yung tirhan? Itong bahay na to, o itong bahay. Pero, in all honesty, mas gusto natin yung malaking bahay. Kumbaga, kung sa biglaan, ito pipiliin natin. Diba? Kung halimbawa kayo naman ay pupunta sa Baguio, kaya pupunta ng Tagaytay, ano inyong sasakyan? Ito? Or ito? Bisikleta or isang artista ba ng Mercedes? Siyempre, yung komportable, yung maganda, di ba? At yung mas mabilis ka makakarating. Di ba? Okay, next. Okay, kung kayo naman ay magtatanim sa inyong garden,
Ano ang gusto nyo makita sa kanila? No? Itong punong ito or itong punong ito? Siyempre, mas gusto natin yun, ano? Yung hitik. No? Baka ito, patayin na natin ito. No? Tanggalin na natin. Kasi mukhang walang silbi ito eh. Di ba? Hindi, ito yung natutuyog na. Okay? Kung kayo naman ay papipiliin ng height, anong gusto nyo height? Yung mas matangkad o yung satisfied na ba kayo sa height nyo? O gusto nyo mas maliit pa kayo dyan? May kasabihan tayo, height is might. No? So, ako, honestly, kung papipiliin ako ng height, ay gusto ko mas mataas pa sa height ko ngayon. No? Kasi, yun nga, gusto natin yung marapad. Bakit ko po, bakit ko ito pinakita sa inyo ngayon kung umaga? Gusto lagi natin yung mas marami, di ba? Gusto natin lagi yung mas malalo, yung mas mataas, di ba? Ayaw natin yung maliit o kakakunti. No? Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat God designed us to grow. Di ba? Kaya, never hindi tayo masasatisfy kung ang antas ng buhay natin hanggang dito lang, yung level natin. Lagi tayong may desire, no? To grow, to excel, di ba? To increase. Kaya, dun sa mga choices na to, yan lagi ang ating, kumbaga sa biglang tanong, yun lang ang ating pipiliin. Di ba? Yung mas marami. Okay? Ang sabi sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7, isahin nga po natin. Ready? Begin. So then, just as you receive Christ Jesus the Lord, continue to live your lives in Him, together built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin. Lalo na yung tinanggap natin si Jesus bilang sarili tagapagligtas. Na tayo po ay magpatuloy na mamuhay para sa Panginoon, rooted and built up. Okay? Kumbaga, malalim ang ating ugat, malalim ang ating pundasyon, tapos mataas. No? Ang ating panglabas, no, na anyo. Tayo ay malalo, no, sa Panginoon. And then, sabi pa dito, overflowing with thankfulness. Ito daw ang gustong na makita ng Panginoon sa bawat sa atin. That we are overflowing with thankfulness. Ganun ba tayo ngayon? Are we overflowing with thankfulness? Or are we overflowing with complaints? Di ba? Once. Okay? So, makikita po natin na tayo ay malagot na Kristiyano when we are overflowing with thankfulness. Ang sabi sa Psalm chapter 1 verses 2 and 3, isahin nga po ulit natin. Ready? Begin. But This is the life, is in the law of the Lord, and His law He meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. So, dito po, ipinapakita ng palamang ito, no? Na ito po ay ina-expect ng bawat isa atin na tayo po ay lumago. Okay? Welcome. So, tuloy po tayo. So, itong talatang ito, pinapakita na ang lahat ng nag-aaral ng salita ng Panginoon, ganito ang pangyayari. You will grow. Okay? We will grow. So, ang ibig sabihin, kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon, huwag kang mag-expect na may growth na darating sa iyo. No? Kung iyong iniisang tabi, no? Kung may inuuna ka, maliban sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, you will not grow. Okay? Pero sabi dito, once you study His Word, once you meditate His Word day and night,
Parang ang isang tanim sa tabi ng ilog. No? Na alam niyo po ba, ang mga matatibay na tanim daw ay yung mga tanim na nasa tabi ng ilog, yung mga pakawan. Okay? Okay, welcome. Welcome back. Hindi na welcome, welcome back. So dito mga kapatid, tayong lahat, ang design ng Panginoon sa atin is to grow. Kaya, kung merong laging naglalaro sa isip natin, kung merong desire ng ating puso sa buhay na ito, is mag-grow tayo, mag-increase tayo, mag-improve ang ating buhay. May kasabihan akong narinig na sinasabi na sa anchor sa TV, kung ikaw daw ay pinanganak na mahirap, ay hindi mo kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo. Kasi hindi mo inisip na mag-improve ka. Na yun ang design ng Panginoon sa akin. To improve. Now, sa ating pong isang buwan na pag-uusap, or topic, pinag-usapan natin ang more blessed to be, yung pagbibigay. Okay? Yung first Sunday, pinag-usapan natin our ever-giving God. Ang Panginoon ang nagbigay ng halimbawa, no, ng pagbibigay, no, na ito ay ating susundan lamang. Okay? And then, nakita natin yung blessed givers, no, na mas pinagpala ang mga nagbibigay kaysa sa tumatanggap. And then, kung sumunod, our offering in the eyes of Christ. No? Nakita natin dito na hindi sa dami ng binigay mo ang magpapakita, ang magdedetermine ng dami ng iyong binigay. Kundi kung ilan, kung magkano ang naliwan. Sa mata ng Diyos, ganun, no, ang paramihan ng pagbibigay. So, gusto mong i-please ang Panginoon sa dami ng iyong binigay, dapat tignan mo ang magkano yung natin. At doon siya mag-please. At pinagtatanggapin. Okay? So, sa ating pong magbibigay, no, sa ating pong Panginoon, ilan ba yung naiiwan sa atin? Okay? And then last week, why we find, no, bakit pa tayo nagbibigay ng ako? So, nakita po natin, no, na may partnership ang Diyos at tayo, no, napakalaki ng puhunan ng Panginoon. Tayo napakaliit. Pero yung atian, lamang na lamang tayo. Diba? Sobrang lamang tayo. Pero, nakakalungkot, kahit na 10% lang yung hinihingi ng Panginoon sa atin, ninanakaw natin. No? Hindi kinukuha, ninanakaw. Para mas masakit. No? Kasi 10% na lang eh. Tapos ang magandang pag binigay mo sa Panginoon yung 10%, may babalik pa sa iyo. Na sa palagay ko ay more than 100%. Sapagkat bubuksan niya ang langit, ang bintana ng langit, no, at ibubuhos niya ang mga blessings na wala kang silid, wala kang room na pwedeng paglagyan. Kaya mga kapatid, no, walang lugi, hindi ka malulugi, no, pagka nagbigay ka sa Panginoon. Pag ibinigay mo yung kanya hinihingi, no, or pag ibinigay mo yung para sa kanya. Diba? Ngayon po umaga, nais ko po pag-aralan natin joyful generosity in spite of extreme poverty. Sasayin po natin. Ready? Begin. Joyful generosity in spite of extreme Poverty. So, may kasiyahan na pagbibigay sa kabila ng matinding kahirapan. Tama mo na. Tagaan mo ba kayo dyan? Pwede bang mangyari, no, na matutuwa kang magbigay sa kabila ng matindi mong karuhaan, no? Sa kabila ng maybe yung pera mo ay naka-budget na, no? Na pagka may ginastos ka kahit 1 sentimo doon, masushort ka. Diba? Or yung meron ka ay hindi enough doon sa bayarin mo. Tapos magbibigay ka pa ng joyful generously. Diba? Kaya, alam nyo, habang pinag-aaralan ko, pwede pa talaga mamurihan. At ito ba talaga dapat ang maging attitude natin when we give? The fact na ito ay simulan dito sa Biblia
No? Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay ating po kailangan paparaanan at sa biyaya ng Panginoon ay ating tulong. Tandaan natin mga kapatid, ang pagbibigay lang ng joyful generously, no? In spite of extreme poverty, ito po ay magkilos ng Panginoon. Hindi, kumbaga, hanggang hindi ka pinupuspos ng banal na spirit, hindi ito mangyayari. No? Puro reklamo, o baka hindi ka na atin. No? Magpapalipat ka na. Naku, doon sa simbahan yan. Grabe ko naman. Grabe ko mga pa-offering. Talagang sagatan, panubuhan. Diba? Pero again, kung sinundan mo natin, kung paano tayo tinuruan ng Panginoon, no? O paano tayo binigyan ng halimbawa ng Panginoon sa pagbibigay, no? Marirealize po natin, no? Na talagang hindi ka malulugi, hindi ka maghihirap kung ikaw ay maging generous sa iyong pagbibigay. In fact, sabi nga ng isang preacher, si David Jeremiah, kung ang problema mo ay pera, kung namumroblema ka sa pera, sabi niya, based dito sa mga alam na, sabi niya, ang tinuturo ng Panginoon na solusyon para maging maayos yung finances mo is to give. Diba? Parang sa mundong ito, hindi yun ang turo. No? Kung gusto mong ayusin ang finances mo, magtipid ka. Tama, no? Magtipid ka, isipin mo, planuhin mo kung ano yung, o kung saan ilalabas yung pera. Pero ang solusyon ng Panginoon, basta give it ka. You give. Yun ang kanyang sarap. Kasi nga, kung babalikan natin yung Malachi chapter 3, verse 10. Di ba? Pag nagbigay ka ng 10%, biglang ibubuhos ng Panginoon yung blessing. Pati tinuturo natin ito, pinag-aaralan natin ito. Hindi para yumaman ng church. Hindi para yumaman ng pastor. No? O hindi dahil sa nagkukulang na ng pera sa langit. Ito ay tinuturo sa atin para ma-experience natin yung real blessing ng Panginoon. At tamang pamamahala ng finances. At alam nyo, kung merong dapat tayong sundin at talagang super expert pagdating sa finances, ay di ba ang Panginoon? Di ba? Marami tayong mga ang tawag yan, financial coach, financial advisor, no? Talagang nakakabilib pagka narinig mo, no? Kung paano mo kailangan mag-ipon, paano mo kailangan i-manage. Pero mga kapatid, I firmly believe this morning, and I hope ito rin ay ma-develop sa inyong puso that the best financial advisor is God. Okay? Yung kanyang ang maganda kasi dito sa turo ng Panginoon. Kasali siya sa pagbibigay, no? Kasi yung mga financial advisors na inyong papakinggan, pupunta kayo ng pera nun. Hindi kayo bibigyan nun. Diba? Pero ang Panginoon, if He is your financial advisor, bibigyan mo. Siya, kung ikaw makikinabang sa kanya. Ang Panginoon, hindi ka na niya hindi ka na papakinabangan doon sa ibibigay. Kasi sobrang liit. At hindi niya kukunin yun dahil sa nangangailangan. Kundi, kaya na tayo tinuturo ang magbigay is to bless us. Okay? So, dito po, ang gusto kong matutunan natin ngayong umaga is how can we excel in our giving? Paano po tayo mag-i-improve pa sa ating pong pagbibigay? Kung nakita nyo kanina yung mga larawan na aming ibinahagi, no? Ano pipiliin nyo? Yung maliit na bahay o yung malaking bahay? No? Anong height ang gusto nyo? Yung maliit o yung matangkad? No? At ang pinipili lagi natin ay yung mas marami, mas mataas. What if sa kabila ng gusto, yun ang gusto mo, hindi yun mangyari sa buwan, hindi ka pamangkad, no? Hindi dumami ang pera. Bakit kaya? May problema pagkagano. Di ba? Yung sa kabila ng pag-exercise mo,
No? Katulad ng ginawa ni Michael Jordan, sinabi ito niya yung kanyang baba sa bar, para kumaba siya. Kahit na exercise, hindi ka tumangkad. No? Okay, kahit anong tindi ng trabaho mo, no? Hindi ka makabili ng bahay. Di ba pagka gano'n, may problema. So, gano'n din po sa pagbibigay, naniniwala, na bakit hindi nag-i-improve ang ating buhay. There is something. At ang solusyon dito is not to quit. No? Hindi mo sabihin na, hindi ako kumakal. Kaya, pakain na lang ako kasi hindi ako kumakal. Hindi na ako magtutuloy sa buhay. O kaya, itong negosyo ko, hindi umunlad. So, patayin na lang itong negosyo ko. Hindi gano'n. Ang ginagawa po natin, basta merong problema, hinahanap natin yung problema at saka yung cause nito at paano ito masusunod. Okay? Again, dito po sa ating pag-uusapan, no? Nagbigay ng halimbawa si Apostol Pablo kung paano mag-i-increase ang giving, paano mag-i-improve ang giving ng mga Corinthian believers. Sapagkat isa sa mga problema po nila ng Corinthian church, kaya nasabi ko sa inyo, kung merong church na very problematic, ito yung Corinthian church. No? Ito, church sa Corinth. So, ginawa niya Apostol Pablo, babasahin po natin itong 2 Corinthians chapter 3. No? Binigyan niyang halimbawa yung mga Macedonian churches. Sino ba yung mga church sa Macedonia? Itong Berea, itong Thessalonica, saka itong Philippi. No? So, binigyan niyang, ginamit ng example ng pagbibigay itong tatlong simbahan na ito. No? Sa kanyang pagsulat dito sa Corinth. At kaya nga sinulat ito sapagkat, sabi dito, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. So, challenge, no, ni Apostol Pablo ang mga Corinthian believers, ang Corinthian church. Since, sabi niya, nag-excel kayo sa maraming bagay, sa inyong pananampalataya, sa inyong pagsasalita, sa inyong kaalaman, no? Nag-excel na kayo, sana dito sa pagbibigay, mag-excel din. At yan din po ang challenge sa atin, mga kapatid, no? Sa ating pong kapanahon. I'm sure, marami po sa atin, marami nang alam po sa Bible. Diba? Marami nang pang-aralan, no? Marami nang mga natutunan kung sa salita ng Panginoon. And I'm sure your life is changing, improving, no? Sa inyong pagsasalita. Dati, walang kwenta yung sinasabi niyo. Ngayon, may sense na. Di ba? Nung nakakilala tayo sa Panginoon. Yung mga iniisip natin, yung mga ginagawa natin, yung mga choices natin, no, ay nag-improve na. But, sabi dito, ang challenge about sa atin, you also excel in this grace of giving. Dapat mag-improve din tayo, no? Mag-increase din po tayo sa ating pagkakalob sa Panginoon. Sapagkat naniniwala ko, simulan nung natuto tayo na magbigay, God's blessings are unstoppable. Bakit po sabi? Tingnan niyo po ang inyong mga closets. Tingnan niyo ang inyong mga cabinets. Puno na ba o kulang pa? Marami ba doon ang nasusuot pa o hindi na? Ilan doon yung mga pwede mong ipamigay na lang? Di ba? O kaya, ibenta mo na lang. Anong tawag nga doon? Yung garage sale mo na lang. O live selling. Di ba? Para doon may kitain ka. Tingnan niyo yung inyong lagay ng sapatos. Di ba? Ilan doon yung mga hindi nyo na ginagamit? No? Ayaw nyo nang gamitin? Kasi luma na, pero not necessarily sira na. Doon nyo makikita how the Lord has blessed you through the years. Di ba? Na hindi ka pinagkulang ng Panginoon. Na hindi ka tinipid ng Panginoon. Hindi ka naging kawawa dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. But how is your giving? Diba?
Ang Panginoon, nag-stop ang pagbibigay niya. Ikaw, tayo, paano ba ang ating pagbibigay? Kinikwentahan ba natin ang Panginoon? Di ba ba? Ang gusto ni Apostol Pablo na ito sa mga Corinthian believers is that you will expect or you should expect in your giving. At yan din po sana ang maging panalangin natin ngayon pong umaga dito sa CGBC sa atin. That we will excel, we will increase, we will grow in our giving. Okay? Hindi para lalo tayong maghirap, no? Hindi para tayo ay maging kawawa, hindi para tayo ay mahuli sa puso. Di ba? Kasi ang pangako ng Panginoon, the Lord will bless you more. Okay? So itong challenge niya. Meron tayong tatlong essentials o mahalagang bagay na makikita, no? Sa pag-excel sa giving nitong mga Macedonian churches na kaya ginamit niya ito ni Apostol Pablo, itong Philippi, Thessalonica, no? At yung Berea na church, ay para ma-encourage itong mga Corinthian believers to excel in their giving. So, ngayong umaga, meron po tayong tatlong essential things na makikita sa ginawa nitong mga Macedonian churches. Bakit nag-excel sila? Bakit dapat sundan natin sila? By the way, ang Corinthian church, yan ang pinakamayaman ng church. Evangelical church that time. Alam niyo ba? Sapagkat center ng trading yung Corinth. No? Meron doong kanal, no? Hindi yung kanal hindi yung malaking kanal na doon dumadaan yung mga barko ng mga kalakal. So talagang ang tindi, ang ganda ng business. So mayaman yung mga members ng Corinth, no? Sapagkat marami doon yung kanilang business. So ang una na gusto ko makita, the manifestation of their joyful generosity in spite of the extreme poverty. How did they manifest? Okay? Paano pinakita ito ng mga Macedonian churches? Okay? Makita po natin dito, sabi dyan, and now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial. Their overflowing joy and their extreme poverty. Grabe yung no? Yung mga description. Midst of a very severe. Hindi, pwede naman sabihin na severe na lang nilagyan pa ng very severe. So, yung sabihin, napakatindi talaga. Tapos ito, extreme poverty. No? Matinding kahirapan. Okay? So, gusto ko kasi natin itong word na ito, weeds. Ang ibig sabihin, nung sinulat ito ni Apostol Pablo, naandun pa rin sila sa kahirapan na na-experience nila. No? Hindi ito sinabi ni Apostol Pablo nung tapos na sila, nung nakabawi na sila. No? Kundi habang na-experience nila itong severe trial and extreme poverty, nagbigay sila. Kung tutusin, kung ako nakaka-experience dito, kung yun na ako isali sa mga giving na yan, alam nyo naman, ang sitwasyon namin. Di ba? Although naniniwala ako na dahil sa alam nga ng mga churches na ganito ang sitwasyon ng mga tao ito, marahil hindi na nila sila na-expect na magbigay. And yet, sa kanilang kahirapan na nararanasan, they give. So, ang unang manifestation ng kanilang joy or joyful generosity ay they give sacrificial. No? Nagbigay sila kahit na walang-wala sila. Pwede ba yun? Saka tama ba yun? Makatarungan ba yun? Walang-wala ka, tapos magbibigay ka. Di ba? Pero yun ang ginawa nila. Alam niyo po ba kung ano nangyari dito? Kung bakit they experience a very severe trial and extreme poverty? Sapagkat noong
ayon sa kasaysayan, noong kung 48 to 30 BC, bago dumating si Christ, nagkaroon ng tatlong civil war dito po sa bahagi ito ng Macedonia. Nung nasakop ng Rome ang buong sanlibutan datan. Okay? At itong Thessalonica, itong Berea, at saka itong Philippi. Ito talaga yung tinamaan ng matinding na kahirapan. Ang daming nasira, ang daming makabuhayan na nawala. Okay? At nung merong bagong emperor na dumating, dahil sa wasak lahat, dahil sa gera, ang ginawa nitong emperor na ito, na si Tiberius, siningil na ng doble ang tax para makabawi. Makakabawi ka pa ba? Wala na. Kaya hindi na nakabawi. Ayon sa history, itong tatlong lugar na ito because of yung depression na narasasan. And yet, sa kabila nito, they gave sacrifice. Kung paano ginawa nila yun, hindi ko alam. But ang sabi ko, they gave sacrifice. At alam po pa ninyo kung ano mangyayari when you give sacrifice to God. Ito po. Sabi sa Hebrews 13:16, basahin po nga natin. Ready? Begin. And do not forget to do good and to serve others, for when such sacrifices are God. Kung gusto niyo makasigurado na natutuwa ang Diyos sa inyo or sa atin, let us give sacrifice. Magbigay po tayo kahit na parang unreasonable na siya. Sa Diyos mo naman siya ibibigay. No? At yun nga, katulad sa napag-aralan natin itong mga nagdaang buwan, no? O nagdaang linggo. Pag ibinigay mo rin sa Panginoon, anong mangyayari? Anong gagawin ng Panginoon? Uubusin niya ba yung pera mo? Mamamalimos ka ba? Kaya nga sabi ni David Jeremiah, hindi ko malimutan yung sabi niya, kung may problema ka sa pera, ibigay mo sa Panginoon. Dahil, pakakabihin. Okay? So, yun po ang tuna na gusto kong makita natin dito, yung manifestation ng kanilang joyful generosity in spite of extreme power. They give sacrifice. Okay? At dito mo makikita na nag-i-increase na yung iyong giving when you can still give kahit na gipit ka. Okay? Kasi ang iniisip natin, mag-i-increase ang giving ko pagka sobrang dami ng pera. Di ba? Doon na ako mag-gano, doon lang ako makapagdagdag. Hindi. Dito, ang pinakita ni Apostol Pablo, doon mo daw malalaman that you are increasing your giving pag kaya mong magbigay kahit wala kang magbigay. Okay? So, yan po ang una na makita natin. Then you can give sacrificially. And then ang pangalawa, the manifestation. Kung sabi dito, their overflowing joy. Sa kanilang pagbibigay, no? Na hirap na hirap sila. Hindi ko alam kung nangutang sila, nag-loan sila, no? O nagbenta sila ng mga damit o ari-arian nila para makapagbigay. But, ang sabi dyan, overflowing joy. Talagang tuwang-tuwa sila. Galak na galak sila. Walang pagsisisi. Walang kalungkutan. Walang panghihinayang yung kanilang pagbibigay. So, ang pangalawang manifestation is they give joyfully. No? May kagalakan ang kanilang pagbibigay. Walang paniningil sa Diyos. Diba? Kundi pasasalamat. Kung bakit nila ito binigay. Mga kapatid, na-experience yun na ba ito? You give joyfully. Na talagang you are so thankful na blessed ka ng Panginoon. Na kahit na gaano kalaki yung ibibigay. Kahit na gaano kaliit yung maiiwan sa'yo, hindi ka natatakot. No? Hindi ka nangangamba na, naku, baka wala akong kainin bukas. Baka hindi ko mabili yung gusto ko. Di ko ba?
They gave joyfully. Malalaman mo na nag-i-increase na yung giving. When you can give, no? In spite of extreme poverty, when you can give joyfully. Hindi ka nagre-reklamo. Right? Masaya ka pa rin. Yan po ang ginawa ng Macedonian churches. Okay? They gave sacrificially, they gave joyfully. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, when you give joyfully, ano ang reaction ng Diyos? Sabi dyan, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves cheerfully give. Gusto mo malaman at maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. You give cheerfully or you give joyfully. Walang reklamo. Punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon. What He promised, He will. Diba? So, and I'm sure na-experience ng lahat. Okay? Kaya, wala tayong may dahilan na tayo nalulungkot sa ating buhay. All the world, dapat mas maging joyful. Kasi alam natin na hindi yun matutunaw. No? Hindi katulad niya yung mga ghost projects ngayon. Diba? Natutunaw yung mga taxes natin. Diba? Kahapon, mula sa Quezon City, baha na naman. Diba? Nakakagalit. Pero mga kapatid sa Panginoon, hindi mangyayari. The Lord will motivate what we have given. Okay? And then, ang sunod po na makikita natin, well up in rich generosity. Okay? Well up in rich generosity. So, hindi ko alam kung gaano karami yung binigay nila. No? Hindi ko alam kung magkano yun no, sa kabila ng matindi nilang nararanasan. No? Ang iniisip ko lang, no, kasi sabi niya Apostol Pablo, anong tawag doon? Sabi niya, binigay nila yung hindi namin ina-expect. Kaya nila ibigay. So, hindi naman siguro sobrang laki, pero hindi yun yung ina-expect nila na naibibigay nila. Na sa kabila ng kahirapan, sabi ko pa sa inyo kanina, baka hindi na nila ina-expect na makapagbigay talaga sila. Pero nagbigay pa rin sila. No? So, yung pangatlo na manifestation ng kanilang joyful generosity, in spite of extreme poverty, ay they gave generously. Hindi lang sacrificially, joyfully, but generously. Nagbigay sila ng higit sa makakaya nila. Diba? Siguro kung ang kaya lang nila ay 20 pesos, no? Nagbigay sila ng 40. No? Kung ang kaya nila ay 50 pesos, nagbigay sila ng 100. Diba? So, ganun ang ginawa ng mga Macedonian churches. Okay. Kayo po ba, paano kayo magbigay sa inaanubatan talaga natin, talaga tinatapis talaga natin ang gusto. Ito, sakto-sakto na. Di ba? Alam nyo, may times sa kung mapre-binata pa. Basta, ang naging rule ko doon, ginaya ko lang yung teacher ko. Yung aking si Sir Dave siya lang ko. Sabi niya, kung ano man ang laman ng wallet ko that Sunday, bibigay ko lang. Bahala na kung wala akong mamasahe pag basta, yun ang so, tama-tama, mag-busy naman ng wallet ko, binigay ko lang. But I mean is, sinubukan ko talaga yun. At na-experience ko talaga. Ang Panginoon hindi ka nakakawala sa mga ganyan sitwasyon. Basta subukan ko talaga ang Panginoon. Kasi last Sunday, di ba? Test me. Try me on this. Kaya gusto kong gawin natin ngayon after this month, makipag-deal kayo sa Panginoon. No? I'm challenging you. Makipag-deal kayo. Lord, sabi mo to sa Malaki chapter 3, verse 10, subukan ka namin. Sige, susubukan kita. Subukan niyo. Di ba? Ang Panginoon. Tingnan ninyo kung ano magiging tuloy. At alam niyo, marami na akong
testimony na narinig na nung sinubukan nila ang Panginoon ay pinatunayan ng Panginoon. Okay? So, they give generously kahit wala silang pagbigay, kahit gipit sila. Talagang nagbigay sila ng maluwag sa kanilang puso. No? Nagbigay sila ng digit sa kanilang kakayahan. Ang sunod, sabi dito, for I testify that they did as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. No? So, ito yung ito yung pagpapakita na talagang itong mga members ng Macedonian churches. Sabi nila, they did as much as they were able and beyond their ability. Okay? Pintiado, sana may ganun akong faith sa tao. Sana ma-develop po sa atin. And then, ang sabi ko sa 2 Corinthians chapter 10, verse 6, sign up natin, ready, begin. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Di ba? Kung ikaw ay magtanim ng kaunti lang, ang aanihin mo, ay kaunti rin lang. Pero pag nagtanim ka ng marami din ang aanihin mo. Di ba? Yun ang talagang principle, na simpleng principle lang yan ng pagbibigay at pag-aani. Naalala ko yung aking ate, hindi na ako nahihin ng pera sa kanya. Pero binigyan niya ako ng 3,000. Sabi ko, hindi mo binigyan ng 3,000, hindi mo kailangan. Alam niyo, sabi niya sa akin, nagtatanong. Ganun ba? Ay, kung tinanin mo. Hindi, okay na yan. Okay na yan. Pero yun nga, napag-aralan nila that giving is like planting. Okay? Pagka marami ang inihasip mo, marami yung ako. Yun ang naniniwala ako, ng paniniwala nitong Macedonian believers. No? Meron silang ganong belief sa kanilang pagbibigay. Na pagka nagbigay ako ng marami, sa kabila ng gibit ako, ang balik nito, marami. Okay? Then, ang isa pa, sabi sa Proverbs 11:25, ito ang paborito natin talaka. Basahin lang mo natin, ready? Begin. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. A generous person will prosper. Okay? Ang mapagbigay na tao, uunlad siya. Magiging masagana siya. Pero tandaan natin, yung tao na laging tikom ang kamay. Yung mga madamot, no? Yung mga makunat. Di ba nakakainis kasama yung mga purito? Di ba? At mas nakakatuwang kasama yung hindi naman. Hindi masyado. Nakakatuwa yung mga mahilig bang libre. Di ba? Nakakatuwang kasama yun. Pero, nakakapagin, kung gusto kong makita natin, yun nga, yung Malachi chapter 3 verse 10, doon mo makikita how the Lord will bless you, how the Lord will prosper you when you give. No? Yun nga, 10% pa lang, ito lagi mong sinasabi, 10% pa lang yung binigay mo. Bintana na ng langit na bubuksan. Diba? Tapos wala kang room na pwede pakalagyan ng mga blessings. Lalo na kung 15%, 20% ang ibibigay mo. Diba? Sobrang daming blessing ng ating matapos. At yun yan, halimbawa natin ay si William Goldie. Okay? So, a generous person will prosper. Tandaan po natin. A generous person will prosper. Naalala ko din yung sinabi ng advice ng isang counselor sa isang babae kung sino ang pipiliin niya sa kanyang mga manliligaw. Sabi niya, Pastor, sino ba sa mga lalaki itong aming pipiliin? Sabi niya, ang piliin mo yung generous person. Kung gusto mong yumaman, sabi niya gano'n. Piliin mo yung mapagbigay. Sabi ko, ano? Magandang paalala. Kaya, pag may magtatanong sa akin ngayon, mga kapapailan, o mga kalalakihan kung sino pipiliin, yun ang aking advice. Hindi advice ninyo. Yung
generous people or person. Kasi ang sabi ng Biblia, a generous person will prosper. Okay? So, yun po ang makikita natin na manifestation ng mga Macedonian believers. They give generously. And then ang sunod, sabi niya, entirely on their own. Okay? Nagbigay sila ng kusa. Okay? So, ang apat, they give voluntarily. Ang ibig sabihin nun, walang nagpilit sa kanila, walang nagsabi sa kanila, suy, magbigay kayo. Magpapas na naman kayo. No? Magbigay naman kayo. Walang nanggalit sa kanila. Walang nangonsensya sa kanila. Okay? Nagbigay sila ng pusa. They give on their own. Okay? So, makikita mo, malalaman mo that you are increasing in your giving when you give voluntarily. Hindi yung, ay salamat, nalampasan ako ng offering bag. Hindi ako nakita ni Kuya. Buti na lang. Di ba? Di ba gano'n? Pero, meron din iba na, nalampasan mo ko hindi mo nakuha yung aking offering. So, ito po, ganito po ang mga Macedonian believers. Ang sabi po sa Proverbs 11:24, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Okay? Kung ang isang tao, talagang he gives freely or voluntarily, he will gain more. Okay? Tapos yung taong nag-hoard, ay lalong maghihirap. Totoo yun, mga kapatid. Kasi nga, kung babalikan ulit natin yung Malakay chapter 3, verse 10, pag hindi mo ibibigay yung 10% sa Panginoon, at ikikip mo yung 100%, yun na lang ang pera mo. O yun na lang ang meron ka. Pero pag binigay mo sa Panginoon yung 10, ano gagawin ng Panginoon? Bubuksan niya ang bintana na at magkakaroon ka ng paan. So, ibig sabihin, the more you give sa Panginoon yung 10%, parang parami kung ano ang meron. Di ba? So, one person gives free, yet gains even more. At pagka alam mo na pagka binibigay mo yun, dadami, yung balik, hindi mo na kailangan utusan, di ba? Mag-volunteer ka na magbigay. At magagalit ka pagka hindi natanggap yung iyong binigay. Okay? So yun po ang makikita natin. And then ang panghuli ng manifestation, sabi niya, they urgently pleaded with us to the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Okay? Sabi niya sa verse 4, they urgently pleaded with us. Nakiusap sila ng maigi na tanggapin yung kanilang gift, yung giving nila. Kaya yung panglima, they give eagerly, enthusiastically, okay? Excitedly. Walang panghihinayang. Okay? At, gaya na sabi ko sa inyo kanina, marahil hindi na ina-expect nila Pablo na magbibigay itong churches nila kasi sobrang hirap nila. At marahil nung nagbigay sila, baka ayaw tanggapin. No? Baka sabi nung usher, huwag po kayo, exempted po kayo. Pero sinabi ng mga Macedonian believers, hindi. Tanggapin niyo ito. Gusto namin makibahagi. No? It is a privilege to be part of this ministry. Kasi that time, mga kapatid, meron ding matinding persecution sa Jerusalem. So, kailangan ng tulong ng church sa Jerusalem. Kaya, nangangailangan sila ng offering. Okay? So, nakibahagi sila and they give to you. So, mga kapatid, ito po ang pagpapakita na nag-grow na ang ating pagbibigay sa Panginoon when we manifest this 5 manifestations. When we give sacrificially, joyfully, generously, voluntarily, and freely. So, nasa na po tayo dito? Ano pa yung kailangan po natin i-develop dito sa lahat? Okay?
Ang pangalawa na essential na gusto ko makita natin, okay? Sabi dito sa 2 Corinthians, chapter 12, isahan niyo po natin, ready? Whatever you give is acceptable if you give it eagerly, And give according to what you have, not what you don't have. So when you give eagerly, it is acceptable. Acceptable yan sa Panginoon. Okay, ang pangalawa na essential na makikita po natin, hindi lamang the manifestation, but the motivation. Bakit ganito silang magbigay? At pwede rin ba natin mangyari sa atin ito? No? Ano yung nag-motivate sa kanila para magbigay ng ganito kapitid? Una, titingnan po natin, they gave themselves first of all to the Lord. Okay? And then, by the will of God, also to us. Ang ibig sabihin nun, they trusted the Lord. And they also trusted Paul, or the leaders. Okay? Kasi kung wala kang tiwala, di ba? Pagka alam mong gagamitin lang yung pastor sa pambakasyon, no? Okay, pambili ng Cadillac. Bibigay ka ba? No, no. Kung saan lang yung gagamitin, hindi ako magbibigay dyan. No? Ito, they trusted God. They trusted God's word. No? And they trusted the leaders na alam nila na gagamitin yung mga pera nyo para sa gawain. Okay? So, makita po natin ang motivation nila na they surrendered their lives. Sinuko muna nila yung buhay nila. Mga kapatid, alam nyo, ibig sabihin ng pagsubok ng buhay sa Panginoon, lalo na kung magbibigay. You acknowledge that these resources ay galing sa Panginoon. No? Hindi ito galing sa sarili nating lakas. No? Hindi ito galing sa ating mga boses. No? Hindi ito galing sa kung kanino man. Yung halaga na meron po tayo came from God. Bigay niya ng Panginoon. Na kung ano man ang ituro sa atin ng Panginoon, kung paano natin ito papamahalaan, susundin natin yun. Hindi natin susundin yung alam natin na effective. No? Or na-experience natin na effective, na kaliwas sa sinasabi ng Panginoon. That's the meaning of they gave themselves first to God. They surrendered their lives to God. Mga kapatid, naman mag-practice natin ito. Bago tayo magbigay, no? Let us surrender our lives first to God. Let us acknowledge that God is the giver of everything. Na kung ano yung meron ka, kung ano yung papakawalan mo, galing din sa Panginoon. At yan ibabalik din. Okay? So, we need to surrender our lives and then sunod, grateful life. Ang motivation nila, mapagpasalamat sila. Kung titingnan po natin itong sinabi ni Apostle Pablo dito sa verse 1, the grace that God has given the Macedonian churches. Itong grace dito, ito daw yung salvation na natanggap ng mga Macedonian churches. Nung natanggap din yung kaligtasan na yun, nabiyaya ng Panginoon, no? Naging thankful sila. No? At one expression ng kanilang thankfulness is through giving, generously, in spite of their power. Talagang pagka yung isang tao, ang laki ng utang na loob. Diba? Minsan kahit wala kang pagkain sa ref, o kaya wala kang juice or soft drinks, gagawa ka ng parang para may maibigay, para mapasaya yung tao, may diba? Pagka sobrang laki ng utang mo. At ganoon ang tingin ng mga Macedonian believers sa Panginoon nung sila iniligtas ng Panginoon. Na kahit anong pwede nilang ibigay sa Panginoon bilang pasasalamat. Hindi pambayad utang, no? Kundi bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoon sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakaraming Bible references sa Biblia sa Book of Psalms na tayo ay laging magpasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan sa atin. Every day in our lives, every minute of our lives.
makikita mo natin ang pamilya. Yun nga, the fact na nandito tayo ngayon, hindi sabihin mabuti ang Panginoon. The fact na tayo ay ngayon nga, August 31, nasa August 31, 2025 tayo ngayon. Maraming hindi umabot sa August 31, 2025. Diba? Pero the fact na nandito tayo ngayon, malakas, naririnig nyo ang salita ng Panginoon. That's God's goodness. So, kaya, mga kapatid, sa ating pong kakaloob sa Panginoon, isipin lagi natin that I'm doing this and giving this to God. Thank you. So, gano'ng kalaki ang pagpapasalamat natin sa ating pong Panginoon. Okay? Sa Psalm 107, verses 8 and 9, nasahin na po natin. Ready? Begin. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love, and His wonderful deeds toward mankind, for He satisfies the thirsty, and He fills the hungry with good things. Di po ba? Totoo ba ito? Na-experience po ba natin ito? Kaya, kung na-experience natin ito sa Kanya, let them give thanks to the Lord for His unfailing love. At ang isang expression ng pagpapasalamat is when we give to Him. Okay? And then ang pamuli, the vision of the joyful generosity in spite of extreme power. Ano ang mission? Bakit ito itinuro ni Pablo? Bakit ito binabasa at pinag-aaralan natin? Okay? Anong gusto ma-develop ni Pablo sa atin? Sabi niya sa verse 6, so we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. As I said kanina, may problema ang Corinthian believers sa pagbibigay. At sa kanilang pagbibigay, hindi kumpleto. No? Dahil siguro yung iba, ako sisira ang budget ko. Kaya installment na lang. Or hati na lang kami. Or kukunin ko na lang yung kaunti, 5% lang yung bibigay ko sa Panginoon. Diba? Pero sabi dito ni Apostol Pablo, dahil sa example na binigay, ang pinakita ko sa inyo, sa naginawa ng Macedonian believers, ito, you complete yung inyong act of giving. Lagi yung complete. Huwag yung ulangan, huwag yung bawasan. Okay? And then, ang sabi pa, and then you also excel in the grace of giving. Huwag eksakto lang yung inyong ibigay. You excel also in giving. Kasi, ito, possible na you're excelling in your faith, in speech, and knowledge, no, in complete earnestness. Alam niyo po ba, pagka tayo ay nag-i-improve sa ating pong pananampalataya, automatic po itong sa pagbibigay, mag-i-excel din. Kasi the more you know the Lord, no, hanggang nakikilala mo kung gaano kabuti ang Diyos, no, kung paano siya magdagog, mag-i-excel ka sa pagbibigay. Dadami ninyo, iba, ibibigay sa akin. Kasi ang dami ng binibigay niya sa'yo, dapat madami rin mo, ibinibigay natin sa'yo. Never na kaya tayo binigyan ng Panginoon ay para ipunin lang natin, no, sarilinin lang natin. Laging ang purpose ng Panginoon, bakit na tayo binibless, is to be generous, to give to others, to help others. Ngayon po nga umaga, meron po tayong ngayon po umaga, meron tayong nakita na tatlong essentials kung bakit tayo po ay makapagbigay joyfully in spite of extreme poverty. No? Ito po ay sa manifestation ng mga Macedonian believers. Yung kanilang motivation at saka yung mission. Mga kapatid, sa umaga ito, sa ating pong pag-aaral at sa ating pagtatapos sa pag-aaral ng tungkol sa pagbibigay. Sana ang hindi naman isa sa mga malilimutan ay pagbibigay mo yung para sa Panginoon. The Lord will bless
At praise God sapagkat ang CGBC satellite, nababasa niyo naman siguro yung giving natin. I can say that it is excellent. No? Pero, yun yan. Sana hindi tayo maging stagnant sa ganitong stage. No? Ang gusto ng Panginoon, mag-grow pa tayo, mag-increase pa tayo, mag-excel. Dahil ang ibig sabihin ko, the Lord will bless us. Nawa ang experience ko natin ng mga pagkakataon. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa isang buwan na pinag-usapan namin pagbibigay. Maraming mga tao ang na-offend at nahihirapan na pakinggan. Maraming din mga pastor ang hindi gusto na ipangaral. Pero ito po, Panginoon, ay maliwanag sa inyo. At ito, Panginoon, ay malaking kalugihan sa amin kung hindi po ito namin makikita. Kaya Lord, I pray na turuan mo kami. Nawa ay tulungan mo kami na isuko namin ang aming buhay sa iyo para matutunan natin ang magkaroon ng may kagalakan kahit na kami ay dumaranas ng matinding pag-ibig. Ito po, Panginoon, ay nagawa ng mga Macedonian churches. Alam ko po na ito ang tungkol sa iyo. Ito rin po ay magagawa ng CGBC sa atin. Kaya, Panginoon, salamat sa puruan mo at salamat sa gagawin mo sa iglesia. Maraming dalangin sa mga Jesus. Amen.